Sa isang baryo na payak at malayo sa bayan, nakatira si Juan, isang binatang 25 na may matipunong katawan, ngunit lumaki sa hirap. Wala na siyang mga magulang. Pumanaw ang mga ito nung siya'y bata pa. Ngayon, mag-isa siyang naninirahan sa isang kubo na halos guguho na sa kahinaan. Ang hanap buhay niya ay pagtatanim at pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Ngunit sa kabila ng kahirapan, tapat ang kanyang puso sa paggawa at may panalangin siyang laging inuusal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Kahit mahirap, basta may laman ng tiyan, ako'y magpupunyagi. Isang hapon, habang pauwi si Juan galing sa palengke, napadaan siya sa tabing gubat. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig. Bigla, mula sa lilim ng mga puno, may lumitaw na isang matandang lalaki. 70 taong gulang na ito. Kulubot ang balat, nanginginig ang kamay, at ang sombrerong suot ay halos punit na. Ang tungkod niyang kahoy ay tila mas luma pa sa kanya. Napahinto si Juan. Kumabog ang kanyang dibdib. Lolo, saan po kayo galing? Ang lalim ng gubat na iyan, delikado po doon. Iho, matagal na kitang pinagmamasdan. Ang iyong landas ay hindi natatapos dito sa kahirapan. Kung nais mong makita ang iyong kapalaran, lagpasan mo ang bundok na iyon. Sa kabila nito, matatagpuan mo ang iyong tunay na misyon sa buhay. Nanlamig si Juan, parang may kurot sa kanyang puso. Hindi niya lubos maunawaan ang mga salita, ngulit dama niya ang bigat nito. Lolo, bakit ako? Ano po ang naghihintay sa akin sa kabila? Sa puso ng taong marunong magsakripisyo at tumulong, doon nagbubukas ang daan ng biyaya. Tandaan mo ito, Juan, huwag mong kakalimutan. Pagkasabi nito, unti-unti siyang naglakad papasok muli sa gubat hanggang lamunin ng dilim ang kanyang anyo. Naiwan si Juan na nakatulala, nanginginig, ngulit tila may apoy na nagningas sa kanyang kalooban. Sa oras na iyon, nagpasya siyang sundin ang sinabi ng matanda. Ito marahil ang matagal na niyang panalangin, ang pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Maaga pa lang ay naghanda na si Juan. Nagdala siya ng kaunting pagkain, isang supot ng bigas at banga ng tubig. Naisip niya, Mahaba ang paglalakbay, ngunit kakayanin ko. sa ilalim ng tirik na araw, tinahak niya ang maalikabok na daan. Mabigat ang kanyang hakbang, kumakalam ang sikmura at nangingitim ang kanyang balikat sa init. Ngulit sa bawat paghinga, inuusal niya. Para ito sa kinabukasan, para sa bagong pag-asa. Sa ilang oras na paglalakad, isang punong mangga ang kanyang nadatnan. Tuyot na ang mga sanga at halos wala ng dahon. Sa gulat niya, nagsalita ang puno. Juan, tulungan mo ako. Kalbo na ang aking mga dahon, kaya't hindi ako makapagbunga. Nanlaki ang mga mata ni Juan, ngunit hindi siya natakot. Agad niyang nilinis ang paligid, tinanggal ang mga tuyong sanga at hinaplos ang katawan ng puno. Ilang sandali, tila lumamlam ang ihip ng hangin at ang puno'y muling nagkaroon ng lakas. Salamat, Juan.
Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Kaunting tulong, Juan. Nawawala ang aking kinang. Ikalawa, isang tabay ang kanyang nadaanan. Maputik ang paligid at halos matuyo na ang tubig. Wala ng linaw, wala ng daloy. Pinagpuyatan niya ang paglilinis. Tinanggal ang mga bato at dumi, saka isinakripisyo ang natitira niyang tubig. Unti-unting lumiwanad ang tabay at muling kumislap ang malinaw na tubig. Maraming salamat sa iyong pag-aalay. Nabuhay akong muli. Ikatlo, isang bulaklak ang kanyang nasalubong. Malalanta na ang mga dahon, nakayuko at halos wala ng kulay. Kung hindi mo ako didiligan, mamamatay na ako. Diniligan ito ni Juan gamit ang huling patak ng tubig. At sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahang bumangon ang bulaklak. Muli itong namukadkad at nagbigay ng bango. Salamat, Juan. Ang kabutihang ito ay mananatili sa hangin. Pagod na pagod si Juan. Halos hindi na siya makalakad. Ngunit sa bawat pagtulong na kanyang ginawa, may kakaibang init ang bumabalot sa kanyang dibdib. Kahit humihina ang kanyang katawan, lalo namang lumalakas ang kanyang puso. Kung ang simpleng pagtulong ay may ganitong ganda, mas lalo kong nanaisin na magpatuloy. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, napansin ni Juan ang kakaibang liwanag sa gilid ng kagubatan. Ang hangin ay tila mas malamig, mas sariwa, at may halimuyak ng bulaklak na hindi niya alam kung saan ang galing. Sa kanyang harapan, tumambad ang isang kubo na yari sa kahoy at damo. Ang paligid ay luntiang-luntian. Ang bawat puno, bulaklak at halaman ay buhay na buhay. Ang mga prutas sa puno ay kumikislap sa sinag ng araw, parang gintong nakahulog mula sa langit. Huminga siya ng malalim. Parang sa panaginip siya nakarating sa lugar na ito. Nang lapitan niya ang pinto, hindi niya alam kung ano ang aasahan. Kumatok siya ng marahan at sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Sa harap niya, nakatayo ang matandang misteryoso, ang parehong lalaki na nagbigay sa kanya ng utos sa bundok. Magandang araw, Juan. Ikaw pala ang naglakbay at nakarating sa kabila. Halika, pumasok ka. Pumasok si Juan at agad siyang sinalubong ng init at aliwalas ng kubo. Pinakain siya ng mainit na pagkain at habang kumakain, pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang malulusog na halaman, ang malinis na sahig, at ang mga kulay ng paligid na parang buhay na pintura. Pagkatapos ng pagkain, inilatag ng matanda ang kanyang mga tagubilin. Araw-araw, Juan. Ang gagawin mo ay magdidilig ng bulaklak at maglilinis sa loob ng kubo. Sa pamamagitan nito, matututo kang pahalagahan ang bawat buhay at kabutihan. Tumango si Juan. Ang puso niya ay kumakaba, ngunit ramdam niya ang isang kakaibang kasiyahan. Kung ito man ay simpleng gawain, gagawin ko ito ng buong puso. At sa unang araw ng kanyang bagong buhay sa kubo, naramdaman niya ang kapayapaan. Parang lahat ng hirap at pagod sa daan ay nagdala sa kanya sa isang lugar kung saan ang bawat maliit na kabutihan ay may gantimpala. Lumipas ang maraming araw. Sa bawat paggising ni Juan, hindi niya nakikita ang matanda.
Ngunit kahit wala ang nagbibigay sa kanya ng gabay, patuloy niyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Masipag, tapat, at puno ng malasakit. Ang kanyang mga kamay ay nasusugatan. Ang likod niya ay sumasakit, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, lalo siyang nagpatuloy. Hanggang isang umaga, may narinig siyang mahinang yabag. Paglingon niya, nandoon ang matandang misteryoso. Nakangiti at may bitbit na isang maliit na supot na tila ginto ang laman. Juan, nasubok na kita at nakita ko ang iyong puso. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Dahil diyan, may nais akong ibigay sa iyo. Binuksan ng matanda ang supot at kinuha ang isang maliit na buto, kumikislap sa liwanag ng araw. Parang may sariling tibok, waring buhay. Itanin mo ito sa iyong bakuran. Ingatan mo ito na para bang bahagi ng iyong sarili. Huwag kang magmadali, sapagkat ang biyaya ay dumarating lamang sa mga marunong maghintay. Halos mangilid ang luha ni Juan sa pasasalamat. Yumuko siya at buong pusong tumugon. Maraming salamat, Lolo. Aalagaan ko ito ng buong puso. Pagbalik sa kanyang kubo, hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa isang sulok ng kanyang hardin, hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay mismo. Doon niya itinanim ang buto at mula noon, araw-araw niya itong dinidiligan. Inaawitan pa niya, tinatakpan laban sa ulan at pinoprotektahan laban sa hayop. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hanggang isang umaga, may tumubong maliit na usbong. Lumaki ito, naging puno at unti-unting nagbunga. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Sa isang sanga, may mangga. Sa kabila, may saging. Sa gitna, may bayabas. At sa pinakailalim, mayroong pakwan na kumikinang sa hamog ng umaga. Panginoon, paano ko ito nararapat? Ang bakuran ko'y naging paraiso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bawat pawis, bawat pagod, at bawat kabutihan ay may gantimpalang higit pa sa kanyang inaasahan. Nang maipagbili niya sa palengke ang mga prutas, nakabili siya ng bigas, gamit, at mga bagay na dati ay di niya kayang bilhin. Mulit sa halip na sarilinin, ibinahagi niya rin sa kanyang mga kapitbahay ang mga bunga. Isang umaga, habang hawak ang mga prutas, napaiyak siya. Salamat, Lolo. Salamat, Panginoon. Hindi ko po akalaing may gantimpala pala ang pagtitiis at pagtulong. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang matanda. Juan, tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa dami ng prutas, kundi nasa pusong handang magbahagi. At naglaho ito kasabay ng liwanag ng buwan. Si Juan ay hindi na nagutom, hindi na nag-iisa. Sa kanyang kabutihan at pagsusumikap, siya'y pinagpala. Naging alamat sa baryo ang kanyang mahiwagang puno ng prutas, hindi lamang dahil sa hiwaga nito, kundi dahil sa pusong nagmamahal at hindi nakakalimot magpasalamat. Aral ng kwento: ang kabutihan ay may gantimpala, at ang pusong marunong magpasalamat ay laging pinagbubukalan ng biyaya.